Nagsimula ang pelikula habang inililibing ng isang lalaki ang isang bangkay. Pagkatapos, nagpatuloy sa paglalakad ang lalaki at humantong sa isang nayon. Kinausap nito ang isang matandang lalaki na nag-aatubili kung kilala niya ang panauhin. Tinitigan niya ang bagong dating saka biglang sumigaw ng James. Kumalat agad sa nayon na dumating ang alam nilang matagal nang napatay sa digmaan na si James. Gulat man ang karamihan, masaya sila at nagbalik ang isa nilang kalugar. Nang may parating din ang balita sa kanyang asawang si Marie, nag-ayos ito ng sarili at kahit ang naitabi nitong litrato ni James ay kanyang ibinalik kung saan nakalagay dati. Sa muling pagkikita ng mag-asawa, nababakas sa isa't isa ang hindi maipaliwanag na damdamin. Nagkaroon ng kasayahan ang buong nayon sa pagbabalik ng sundalo. Nanibago naman ang kanyang mga kaibigan sa biglang pagbabago ni James. Naging mabait na siya, hindi katulad dati na mainitin ang kanyang ulo. Kahit ang mga Negro ay kanya nang kinakausap, na dati ay itinuturing niya silang alipin lamang. Sa bahay ng mag-asawang James at Marie, muling nag-apoy ang matagal nang nanlalamig na kanilang mga damdamin. Sa isip ni Marie ay may pagtataka pero, dahil sa paglalambing ng asawa ay isinantabi ang anumang alalahanin sa kanyang isip. Si Olin na manliligaw ni Marie ay hindi masaya sa pagbabalik ni James. Kinausap nito si Marie at ipinaalala ang kanilang usapan. Humingi naman ng paumanhin ang babae, sinabi niyang hindi niya sinadyang saktan ang damdamin ng lalaki pero, alam naman niyang asawa pa rin niya ang nagbabalik na sundalo. Kinausap din nito si James at sinabing kailangan niya ang kaparte niya sa kanilang lupa. Siya ang naging katulungan ni Marie sa pag-aasikaso sa kanilang lupain sa ilang taon na kawalan niya. Nag-usap ang mag-asawa tungkol kay Olin, umamin si Marie na kung hindi bumalik si James ay malamang pakakasal siya kay Olin sa susunod na taon. Kasama ang kanyang anak ay lumuwas sina James sa bayan. Papagawa sila ng kanyang sapatos, nagtaka ang sapatero dahil ang sukat ng paa ni James ay hindi tugma sa sukat ng kanyang paa bago siya magsundalo. Bago pa magtanong uli ang sapatero ay umalis sina James. Pinasyalan niya ang kanilang malawak na lupain at nakitang malaki pa ang hindi nasasaka. Pati ang kanilang kulungan ng mga hayop ay hindi maayos. Nagkaroon siya ng idea at pinulong ang mga tao kasama na ang mga itim na alipin. Sinabi niya na kung papayag sila, ipunin nila ang kanilang mga kayamanan at bibili siya ng mga tabako na pananim. Sasakahin nilang lahat ang kanilang lupain, kung mag-aani na sila, pwede din nilang bilhin ang kanyang lupang tinaniman nila. Natuwa ang mga Negro sa idea ni James, hindi sila magiging alipin lamang habang buhay dahil magkakaroon na sila ng lupain na matatawag nilang kanila. Isang bagay na ipinagkait sa kanila sa matagal ng panahon. Ikinainis naman ng mga puti ang narinig dahil para sa kanila, walang karapatan ang mga itim na magkaroon ng ari-arian. Puno ng pag-asa at tiwala, inipon ng mga magkakanayon ang kanilang pwedeng maisanla para makabili ng pananim si James. Lumuwas siya para bumili ng mga pananim, pinaghati-hatian naman ng mga tao sa nayon ang lupain ni na James na kanilang tataniman. Sa kanyang pagbalik, lalong sinipag ang mga tao sa pagsaka sa lupa. Matagumpay nilang napatubo ang mga tabako, ginawa pa nilang mga pataba ang dumi ng mga baboy. Sa pagdaan ng panahon, masaya si James dahil nabuntis niya si Marie. Isang araw, 3 estranghero ang dumating sa nayon. Kinausap nila si James na ikinagalit ng dating sundalo. Nakatanaw lamang sa balkonahe ng bahay si Marie at nasaksihan ang ginawa ni James na sinunggaban ng isang lalaki saka sila pinalayas. Tinanong niya ang asawa kung sino ang mga lalaki pero nagalit lamang si James at hindi siya sinagot ng matino. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ng 3 lalaki si Olin sa bayan at kanila etong kinausap. Kinagabihan, nagulantang ang pamilya ni James sa sigaw ng mga tao sa kanilang bakuran. Lumabas siya at nakita ang mga nakamaskarang mga lalaki na dala-dala nila ang sugatang si Joseph, ang leader ng mga Negro. Sinasabi nila na tanggalin ni James ang mga pangalan ng mga Negro na magmay-ari ng kanilang lupain dahil walang karapatan ang mga mababang lahi na magkaroon ng ari-arian. Hindi pumayag si James, sinabi niyang ang bawat tao, anumang kulay ay pare-pareho na may karapatang mabuhay at magkaroon ng ari-arian. Nagpakilala ang isa sa mga maskarado at nakilala ni na James na isa sa 3 lalaki na kinausap niya at pinagalitan. Lumayas din sila nang hindi nagpatinag ang pamilya ni James sa kagustuhan nila. Habang inaayos ni James ang kulungan ng mga manok, dumating si Olin at sinasabing impostor ang sundalo.
Hindi siya ang totoong James na asawa ni Marie, yun ang sinabi ng tatlong kalalakihan na pinagalitan at pinalayas ni James. Nagpang-abot ang dalawang lalaki ng tangkay ni Olin na sunugin ang kulungan. Akmang papatayin ni Olin si James nang dumating ang anak ni James na sinasabing manganganak na si Marie. Hindi niya alintana ang sakit ng nabugbog na katawan, masayang-masaya siya nang makita ang sanggol na anak nila ni Marie. Samantala, naging maganda ang pananim ng magkakanayo na tabako. Iyon ang inaasahan nilang kahit papaano ay mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Sa araw ng binyag ng anak nina James at Marie, pinangalanan nilang Alice ang bata. Pagkalabas sa simbahan nina James, may mga pulis na dumating at inaresto siya sa salang pagpatay ng isang drug addict sa Caloocan. Nagulat man ang mga nakasaksi sa pag-aresto, wala silang magawa. Sumama na lamang si James sa mga pulis kasunod ang kanyang pamilya. Sa korte, inilabas ng prosecution ang dalawang testigo na nagsasabing nakita nila si James na bumaril sa addict. Nakataas pa daw ang kamay ng addict pero binaril pa rin niya. Pagkatapos ng hearing, naiwan si Marie nang lapitan siya ni Olin at sinabing alam niya kung papaano mapapawalang sala si James, pero may kondisyon. Kinausap ni Marie ang asawa at tinatanong kung sino talaga siya, alam niyang hindi naman talaga siya ang kanyang asawa. Sumagot lamang ang lalaki na siya ang kanyang asawa na si James. Iniwan na lamang siya ni Marie at pumunta kay Olin. Sinabi niyang tinatanggap niya ang kondisyon ng masugid na manliligaw na pakakasalan niya siya. Pero tetestigo silang dalawa na hindi ang tunay na James ang nasa korte, kundi siya si Adam Tallis na isang impostor. Kahit papaano, ayaw ni Marie na mabitay ang lalaking nagpakita ng pagmamahal sa kanya at malasakit sa kanilang mga kanayon. Bilang panig ng depensa, tumstigo si Marie at sinabing ang nasa korte na inaakusahan nila ng pagpatay ay hindi ang kanyang asawang si James kundi isa lamang na impostor. Sigurado siya dahil ang kanyang tunay na asawang si James ay maliit lamang ang kanyang sandata, samantala, dambuhala ang taglay ng James na kaharap niya sa korte, bilang asawang babae ay alam niya ang mga maliliit na bagay-bagay sa kanyang asawa. Dagdag pa na ang tunay niyang asawa ay mainitin ang ulo, kabaligtaran sa James na isinasakdal na mabait at malambing pa. Tinanong ng judge ang mga tao sa loob ng korte kung sino ang naniniwala na si James na asawa ni Marie ang isinasakdal. Tumayo ang ilang mga tao. Nanindigan ng abogado ni James na ang kanyang kliyente ay hindi talaga si James, kundi ang tunay niyang pangalan ay Adam. Pinatayo pa ang sapatero at tumstigo na iba ang James na kanyang ginagawan ng sapatos sa James na nasa loob ng korte. Sa galit ni James o Adam, tinanggal niya ang kanyang abogado at siya na mismo ang nagdepensa sa kanyang sarili. Tinanong niya si Marie kung bakit niya itinatanggi na hindi siya ang kanyang asawa. Sinagot niya si James, na mas minahal niya siya bilang Adam at hindi ang James na kanyang asawa. Sa kanyang selda, nagtapat si James kay Marie, sinabi niyang Adam Tallis nga ang tunay niyang pangalan. Nakulong siya sa kasong pananakit ng tao, doon niya nakaselda ang tunay na James na asawa ni Marie. Sa tagal nila sa kulungan, kahit na maliit na detalye ng kanilang mga buhay ay kanilang napagkwentuhan. Doon niya nalaman ang lahat-lahat tungkol sa pamilya ni James at ang tungkol sa kanilang nayon. Nagkataon pa na magkamukha pa silang dalawa, noong sabay silang lumaya, nakapatay si James ng addict pero dahil na rin sa sugat na natamo niya noong lumaban ng addict, namatay na rin si James. Siya ang inilibing ni Adam noon saka siya pumunta sa kanilang nayon at nagbalat kayong si James. Alam ni Marie yon dahil ultimo ang kanilang aso, hindi siya nakilala noong nakauwi na siya. Nanindigan na lamang siya at tinanggap si James lalo noong makita at mapansin niyang mabait at maalalahanin ang dumating na panauhin. Sa huli, sinabi ng judge kung gusto ba niyang makasuhan siya bilang James sa salang pagpatay na ang kaparusahan ay kamatayan. O, makasuhan bilang Adam sa kasong panloloko dahil sa pagbabalat kayo na ang kaparusahan ay 6 na taong pagkabilanggo. Pinili niyang makasuhan siya bilang James, ang katwiran niya, kung makakasuhan siya bilang Adam. Hindi nga siya mamamatay pero mababaliwala ang ginawa niyang pagbigay ng mga lupain sa mga Negro dahil nagawa niya iyon bilang ibang tao, dagdag pa na makakasuhan si Marie ng pangangalo niya dahil nagpabuntis siya sa hindi niya asawa. Natalo sa kaso at nasentensyahan si Adam ng pagbitay. Sa kulungan ni Adam, natanggap nila ang balita na mahal ang pagbili ng kanilang mga pananim na tabako, kahit papaano, natuwa pa rin sina Marie at Adam dahil nagbunga ng maganda ang sakripisyo nila.
Lalong napamahal si Marie sa lalaki na kahit mismong buhay niya ang nakataya ay nagawa pa rin niyang isakripisyo para sa kapakanan ng kapwa. Nagtatapos ang pelikula ng bitayin sa harap ng taong bayan si Adam o kilala bilang James na nasaksihan mismo ni Marie.